At ayan mga crypto, sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakahalagang pagsusuri tungkol dito kay Stellar XLM at kung paano ang tokenization push ng pinakamalaking asset manager sa mundo, yan po ang BlackRock, ay maaari pong magdala sa market na ito patungo sa $100 billion market. Ayan. Base po sa datos mula sa B Crypto Smart, ay pag-usapan po natin kung paano po maapektuhan ang presyo ng XLM kung ang trend na ito ay magpapatuloy hanggang sa huling bahagi ng taong ito, 2026. Ang usapang ito ay hindi lamang nakatuon sa mga simpleng price targets. Tinitignan po natin dito ang lumalagong tokenization fund business ng BlackRock, ang kasalukuyang share ng Stellar sa real-world asset market, ang integration ng DTCC at ang mismong mechanics ng network na maaari pong magdulot ng tuloy-tuloy na demand para kay XLM sa mga susunod na taon. Magsimula po tayo sa BUILD. Yan, ang BlackRock's BUILD Fund. Noong second quarter po ng taong ito, 2026, ang fund na ito ay lumago na sa humigit kumulang $2.4 billion sa assets under management. Bukod dito, naghain din ang BlackRock ng application para sa dalawang karagdagang tokenized funds noong May 2026 at nagpanukala po ng on-chain shares para sa isang $7 billion money market fund. Ipinapakita nito na hindi pansamantalang eksperimento lang ang tingin ng BlackRock sa tokenization, kundi bahagi na ng modernong financial system. Sa kasalukuyan, ang kabuuang real-world asset market sa crypto ay lumampas na po sa $32 billion. Ang Stellar ay humahawak po ng 13% share sa market na ito, nakatumbas ng humigit kumulang $4.16 billion na halaga ng tokenized assets na konektado sa kanilang network. Kung ang kabuuang market ay maglalaro sa $100 billion, yan, at mapapanatili po ni Stellar ang kanilang 13% share, ang asset value sa kanilang network ay aakyat po ng $13 billion. Malaga rin na bahagi ng multi-chain strategy ng BlackRock ang Stellar. Ang BUIDL Fund ay hindi na lang limitado sa Ethereum dahil kasama na ngayon ang Stellar sa mga supported blockchains bilang settlement network ng mga institutions. Ang isa pang malaking driver ng pag-unlad ng Stellar ay ang Depository Trust and Clearing Corporation or DTCC na nagproproseso po ng mga securities transactions sa United States. Noong pong May 2026, in-announce ng DTCC na ang Stellar ang kauna-unahang public blockchain na konektado sa kanilang tokenization platform. Nagsimula po ang production deployment nito noong July 2026 at inaasahan ang mas malawak na partisipasyon sa October 2026 bago po ang malawakang pagpapatupad sa unang bahagi ng taong 2027. Sa aking opinion, ang integration ito ay magiging mitsa ng pagtaas ng demand dahil po sa reserve requirements ng Stellar Network. Ang bawat bagong institutional account ay nangangailangan po ng minimum balance na 1 XLM para maging active. Karagdagan pa rito, ang bawat tokenized asset na hahawakan sa account na iyon ay nangangailangan po ng 0.5 XLM bilang trust line reserve. Ang mga tokens na ito ay mananatiling nakalak sa loob ng account habang ito ay umiiral. Ang ganitong sistema ay unti-unting mag-aalis ng malaking supply ng XLM mula sa active circulation. Ngayon ay tignan naman po natin dito ang apat na scenario para sa presyo ni XLM batay po sa antas ng adoption. Una ay ang bearish scenario. At yan po ay nasa mga presyong 0.18. Mabagal po ang paglago ng institutional adoption, matatag ang exchange balances, at mahina ang liquidity dahil sa pagbaba ni Bitcoin.
Dito po sa conservative scenario ay nasa mga $1. Mapapanatili po ng Stellar ang kasalukuyang share sa tokenized asset market habang patuloy na bumabangon ang pangkalahatang crypto market kasabay ni Bitcoin. Pagdating naman po dito sa bullish scenario, yan po ay nasa mga $1.50. Magpapalawak pa ng produkto ang BlackRock. Mas maraming kumpanya ang sasali sa DTCC program platform at magsisimulang bumaba ang exchange balances dahil po sa reserve requirements. At dito po tayo sa very bullish scenario at yan naman po ay nasa presyong $2.50. Ang tokenized asset market ay lalampas na po sa $100 billion kung saan ang mga higante tulad po ng BlackRock at saka Franklin Templeton ay patuloy na magpapalawak sa Stellar Network habang nasa malakas na bull market itong si Bitcoin. Ang exchange balances sa mga pampublikong market ang magiging pangunahing indicator na dapat bantayan sa darating na fourth quarter ng taong ito, 2026, upang makita kung ang mga institution ay direktang bumibili sa open market. At ayan, sa kabuuan, bagamat malakas po ang mga development na ito para kay Stellar, sa aking opinion, dapat po nating laging isaalang-alang na si Bitcoin pa rin ang pangunahing nagdidikta sa direksyon ng market. Ang correlation po ni Bitcoin at Stellar ay ito po ay nasa 0.6 ang kanilang correlation. Kung saan ay nagpapakita po na ng katamtamang positibong relasyon. Sa ilalim po ng normal na kondisyon, ang kasalukuyang consensus models ay naglalagay po sa presyo ni XLM sa pagitan ng 0.20 at saka 0.30 ngayong taong 2026. Ang pananatili po ng monthly close sa itaas ng 0.2050 ay magiging isang magandang technical na signal para sa patuloy na pag-asenso ng asset na ito. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaari na rin po ninyong panoorin sunod ang recommended video dito.